ano dito, bale, iba yung sitwasyon nitong i-alin natin na to. Pero itong alin na to, hindi naman po ganun siya kahirap i-alin dahil yung problema po niya ay, kakaiba din. Kasi nga, yung ibang inalin po natin ay masikip yung harapan, pero ito po ay maluwag naman po yung harapan. Pero ang bago po tayo nakapag-decide na i-align siya, nagpalit po tayo nito. Nagpalit po tayo ng bearing sa may harapan. Nung nagpagpalit po tayo ng bearing, bigla daw gumalaw yung manubela niya sa may harapan. Pero kung alugin naman dito sa may harapan, bigat. Ayan. Kung alugin naman po natin dito, wala naman pong alog. So, nakapag-isip po tayo na sukatin yung sukat ng pagkakalay nila. So, mayroon po tayo nakita na kakaiba. Yun nga yung gagawin po natin. So, hindi ba nilalapit yung tambutso, no? Hindi pa. At bago pa po natin masimulan na may alay, napansin na po natin na medyo malayo pa talaga yung tambutso po niya. So dito nga po pala ay nag-decide na po tayo na ilapit na lang po muna, tatanggalin na lang po muna natin yung bracket at ililiko para naman po may lapit po natin yung tambutso. At ang kagandahan naman po nito, kapag nailapit po natin yung tambutso ay pwede pa po nating i-bend po itong kickstarter po niya para naman po may layo po dun sa katawan ng sidecar. So yun na lang po talaga ang gagawin po natin para maayos. At sa pagdating nga po palang ito ay natanggal na po natin yung bracket. Ang kagandahan nga po pala sa motor na ito ay bracket lang po talaga magagalaw. Hindi na po kailangan pagtanggalin sa motor yung tambutso po para lang maayos. So dito pwede na natin siyang iliko ito. Dito natin pwede siyang kunin na may lapit po talaga doon sa may motor. At sa makakapanood nga po pala nito ay sana magkaroon po kayo ng idea kung ano na po yung gagawin po ninyo sa mga motor po ninyo na katulad po niyan ay malayo po talaga yung mga tambutso. At inulit nga po pala natin itong pagliliko po natin ng bracket ng tambutso na to ay wala pong aktual na sukat po yan. Nakadepende po doon sa kinakailangan na paglapit po ng tambutso doon sa may motor. Ang ginagawa nga po pala natin dyan ay trial and error. Swerte nga lang po talaga dahil itong naliko natin na ito ay pagkasalpak po natin ay sakto na po talaga. At kapag ganito nga po pala yung ginagawa po natin sa mga bracket po ng tambutso ay kailangan din po nating luwangan po yung tornilyo na dalawa dun sa may cylinder rin po para naman po hindi po maparsa yung pinaka-elbow po niya tsaka yung cylinder rin just in case man po na atakin po ng bracket yung tambutso. Ayan, lumapit ang mga boss pero no problem pa rin dahil sobra-sobra yung pagkalapit. So no problem yan. Ayusin natin dun sa may kabila naman. Dun, babawin din natin dun sa may bracket na niliko natin dyan. Ayan. So ganun lang kasimple mga katrimer yan. Oh. May clearance na yung call natin dyan. Oh. Yun. So, napakalapit niya na. Yan po. So, nung nilapit po natin yung tambutso po niya, nilapit na natin. Ayan, lumaki na po yung clearance dito sa may kickstarter. So, pwede rin natin i-bin itong kickstarter. Baka naman po lalapit siya dito at pwede rin natin i-adjust itong motor sa may sidecar na lalapit pa siya. So, pag nailiko po natin dyan, ay malaki pa rin po yung magiging clearance niya dito sa may sidecar. Kung makikita nyo dyan. Dito nga po pala sa pagbibend po natin ng kickstarter po niya ay wala pong aktual talagang sukat po yan. Nakadepende po yan sa kinakailangan na lapit po ng mga tambutso. So maaari rin magkakapareho yung iba, maaari hindi rin. Kaya naman dito ay talaga namang ina-actual po natin para naman may sagad po natin na yung pagkakalapit. So makikita nyo naman po dito kung paano natin siya binibend talaga yung mga kickstarter na nilalagay po natin sa mga motor. At ito nga po pala sa pagbibend po natin ng kickstarter po niya ay wala po talagang aktual na sukat po yan. Nakadepende po yan sa kinakailangan na layo po niya dun sa may motor at saka doon po sa may sidecar. Kaya po dito ay binibend po natin yung kickstarter niya, nakadepende po doon sa clearance niya po doon. At ang kagandahan nga naman po nito, nakita po natin na yung alignment po niya ay hindi maganda at nakita rin po natin na hindi nga rin maganda yung posisyon po ng tambutso at kickstarter ay maayos na rin po natin ngayon lahat. Sa pagbibend nga po pala natin ng mga tambutso at saka kickstarter ay may mga ibang dahilan pa rin po yan kaya natin siya binibend bukod nga po doon sa paglalapit po natin ng motor sa may sidecar. Ang kagandahan din po yung naibibend po yung kickstarter po natin ay para naman po mas malakas po yung persa po natin mag-kick doon sa may motor pag pinandar po natin kasi nga nakaayon na po siya doon sa may pagsipaan. Mas maganda po siyang sipain kapag po pinandar po natin yung motor. Ayan, so ito na mga bossing oh. Ayan na po yung clearance po sa may tambutso. Tapos dito po sa may motor kaya na napakalaki na. Yung sa may sidecar, so kahit na mag-adjust po tayo sa harapan ay okay lang, hindi na tatama yung paa dito.
Naayos na nga po pala natin yung tambucho tsaka kickstarter. So pwede na po tayo mag-align. So dito nga po pala sa ina-align natin to. Ang nasa isip po natin dito, kaya po ganito ang nangyari. Nagpalit lang po tayo ng bearing po sa may manubela. Ay bigla na pong gumalaw yung manubela po niya nung napalitan nga natin ng bearing. So ang nasa isip po talaga natin dito ay pagkapalit po natin ng bearing, biglang gumalaw, biglang lumuwang po, biglang gumanda yung hawi po ng manubela. Kaya naman yung mga hindi magandang direksyon po ng mga gulong ay lumalaban na. Kaya dito nakamdaman na po nung mayari na talaga namang magalaw na po siya. So dito kung maano po natin dito na lumitaw na talaga yung hindi na magandang sukat ng sidecar nito. Kaya naman yun nga, gumalaw-galaw na siya. Kaya dito ang solusyon natin dito ay hindi tungkol dun sa bearing ang naging problema talaga. Lumitaw lang po talaga ang tunay na problema nung napalitan po natin siya ng bearing. Ang gulo po, no? Ang gulo nga po talaga, no? So ganito nga po nangyari dyan. Kung magalaw po yung manubela po kasi ng motor natin, ay pwede po natin ang higpitan ng konti yung manubela para naman po malisan po yung paggalaw ng manubela. So yun po yung magiging solusyon natin just in case man po na magalaw yung manubela po natin. Pero matatanggal po yun natin yung maggalaw ng manubela, pero ang tatamaan po naman po ay yung bearing po talaga. Kasi nga napipisak ng todo yung bearing, kaya naman po nalilisan yung paggalaw at yung bearing naman ang nadadali o kaya yung pinaka-housing po ng bearing ay nagkakaroon po siya ng kanal. Kaya sa mga ganito na sinisigapan po yung manubela ay ang nadadali po talaga yung mga bearing. Nagkakaroon po siya ng kanal. Kaya kung nakaramdaman po ninyo na nililigo po ng konti yung manubela ay nagkakaroon po ng kanto sa may gitna, yun na po yun yung nagiging dahilan po kaya nasisira po yung bearing. So sa mga katuwid po natatanggal po yung paggalaw pero may nadadamage po. Yung problema po na dati ay nandun pa rin po siya. Dito nga po pala sa parting ito ay hindi na po natin sininggal yung motor. Bali dito na lang din po natin siya susukatin. So ang gagawin po natin dyan ay bubukalan na lang po natin yung motor at magbabawas na lang po tayo dun sa may gitna. Yun na lang po yung magiging solusyon po natin dyan para naman po may parehas po natin yung mga sukat po ng mga alignment na kinakailangan po natin dito. At kapag naputol naman na po natin yung dapat napuputulin natin kasi nasukat na rin po natin yan. Alam naman na po natin kung gaano kahaba po yung sukat na puputulin natin dyan. Bali ang gagawin na po natin dyan ay babalik na po natin siya at yan na nga. Tapos na po tayo. Ganun lang kasi yung pag-align po natin. Mas mahaba pa nga po yung pagbibin po ng mga kickstarter at saka mga tambutso po niya. Ayan boss, ay na kaya. Okay na. So guys, okay na yung ating tricycle. Salamat. Oh, let's go. Hindi pa tayo sure, ha? Okay pa, meron pang gagawin. Okay, so ito na po. Naayos na po natin. So nagbawas tayo lang tayo sa may kapan. So wala na po tayong ginawang welding dyan. Nagbawas-bawas lang po tayo. Ayan, ayan. Nabawasan natin sa may kapan dyan. And then sa center guide, nagbawas din po tayo. Ayan na. Tapos yung kickstarter natin, yung tambutso po natin, naayos na natin para naman may lapit-lapit. Sa sando ba yung center guide niya? So ito nga po pala yung mga nabawas-bawas po natin, no? So almost nasa 1 and 1/4 inches na po ito. So try natin. Ayan si madam. Yan. Tapos na, testing na. Yan, sige. Let's go, sa go. Diyan ka man, tingnan ko lang kung ano yung ano niya. Ano? Okay na? Nawala na? Hindi na siya yung Sige pala. Kung kuhaan parang yung tayo. Yun naman. Okay. Sa pag nakaiga ba? Hindi. yaman. Sige, okay. Dagdag spacer lang yun. Pero okay. Malas pa mahal. Sige.